Magandang gabi mga ka-DIY. So, meron tayong i-reveal ngayon na dalawang produkto na magagamit natin sa ating DIY. So, una ito mga ka-DIY ay itong soldering paste. Okay? At ito naman ay yung wax. Alin ba sa dalawang ito ang mas mabisa pangdikit o magagamit natin ipapares natin sa ating soldering lead at soldering iron para dito sa ating battery. So, itong battery na sample natin ay sira na to. Ito ay 32650 LiPo4. So, subukan natin siya mga DIY na idikit to. Sundahin natin kung didikit ba sa talaga dito. Okay. Yan. So, hindi talaga didikit. Mga DIY, subukan ko na to no? Hindi talaga. So, yun ang itsura niya mga DIY. Kung makikita nyo, para siyang bumibilog. Ibig sabihin, hindi yan siya dumikit. Madaling matanggal yan. Yan, madaling matanggal yan. Hindi siya masyadong nakadikit. Malalaman natin kung dumikit talaga siya, kung magpa-flat yung itong soldering lead, no? Para siyang kabilog. Hindi yan lumikit, madaling tanggalin yan. Pag inaano mo ng plier, matatanggal lang yan. So, paano ba malalaman kung sa pagsusulda natin ay malalaman natin na talagang dumikit? Kung nagpa-flatten yung lead doon sa metal na nilagyan mo ng solda o hinang, yun ay talagang dumikit. So ito ang una, ito ang soldering paste. Subukan natin ang gagamitan ng soldering paste para malaman natin. At subukan ko na itong mga ka-DIY. Yan, may soldering paste na. Lalagyan natin ng soldering paste at idikit. Ganun pa rin mga DIY, no? Bumibilog lang din. Ibig sabihin yung bumibilog, hindi yan masyadong nakadikit. Hindi yan masyadong nakadikit. Kung gagamitin natin na yan ng slice, tatanggalin, matatanggal yan. Yan. Madaling matanggal, madaling masibak. Ibig sabihin hindi siya nakadikit. Matatanggal lang to pag nakaamoy ng konting init. Yan mga ka-DIY. Madali siyang tanggalin. Tanggal. At ito namang pangalawang gamit natin ay ito ay fusin flux. So sa mga DIY, mga katropa natin dyan, ng mga DIYers, siguro marami na nang gumamit sa inyo ng ganito. So mabibili nito sa online mga DIY. Flux or liquid. So susubukan natin siya. Ang gagawin natin, patakan lang natin siya doon sa kanyang pwesto. Yan. Patakan na. Ayan. At susubukan nating hinangit. Didikit ba siya? Yan. Kung nakita nyo mga ka-DIY, yan. Nagpa-flatten siya. Hindi siya bilog. Tumikit talaga siya mga ka-DIY. Yan. Kahit anong gas-gas mo pa, kahit ano bang kahit ano bang gawin mo dyan, hindi mo matatanggal yan, no? Nagka-flatten siya, dikit na dikit siya mga ka-DIY. So yun, itong flux na ito, liquid, ay pinakamabisa sa mga surface na mahirap dikitan ng hinang, no? Itong soldering paste, para sa akin, hindi ito tatalam. Parang panglinis lang to sa tip ng ating soldering. Ayun, ito talaga ang pinaka the best mga DIY. Ito, mabibili ko sa online. Hanapin nyo lang to. Fusin. Fusin.ml. Chinese yung nakasulat ito. Liquid siya. Ipatak nyo lang sa surface. Tapos, inangin nyo. Yan. Dikit na dikit siya mga ka-DIY. Yan. Ito ang ginagamit ko sa mga surface na battery na hininang rin. Lalong-lalo na yun sa mga 18650 na battery. Yung sa positive side. Yung mga flathead, yun, hirap soldahin yun. Ang kunat, hirap talaga idikit. Kahit mataas pa yung wattage ng soldering mo, magbibilog lang siya. Pero pag gagamitan nyo ng ganito, itong flux, sinubukan ko na yan mga ka-DIY. Na-try na natin na maghinang. Kahit wala tayong gamit na spot welding, hinang lang. Tapos gumamit tayo ng strip na ganito.
yung pang ano sa battery. Pwede. Didikit siya. Didikit siya. Yung mga ka-DIY. Meron din tayong 18650 dito mga ka-DIY. Yan. Yung sinulda natin, matagal na itong nakasolda. So kung iinitin mo to, bibilog lang siya. At saka medyo nakadikit na siya mga ka-DIY kasi kinuskos ko to eh. Kinuskos ko. Sinugat-sugatan ko tong surface nito para nakakapit lang. Pero yung nakadikit dito na wire, madali ka lang mahila eh. Lalo na, ito yung ibig kong sabihin, yung sa 18650 na flathead. Ang hirap talaga niyang soldahin. Subukan natin dikitan mga ka-DIY gamit itong flux. Patakan nyo lang ng konti, tapos titirahin na natin yan. Yan ha. Yan. Kung makikita nyo mga ka-DIY, dikit na dikit yung soldering lead. Epektibo talaga itong mga ka-DIY. So dito sa kabila naman, hirap tong padikitan eh. Maraming beses na akong gumawa ng ganito, diretso solda sa mga surface ng battery, hirap talaga siyang soldahin. So sa pamagitan ng itong gamit natin na flux, yan, initin mo lang yan. So yun, kita nyo mga ka-DIY, nagpa-flat talaga siya, dikit na dikit. Ito na sa kabila. So highly recommended po ito mga ka-DIY, itong Fusin flux to eh, liquid flux para sa ating panghinang. Yan. So hindi na tayo pupurnada. Minsan nakakainis na to dito eh. Kahit anong dikit mo, diin mo sa panghinang mo, hindi talaga didikit. Lalo na yung mga bagong brand yung mga battery mga ka-DIY. Ang hirap talaga idikit. Pero ito, gamit itong Fusin flux, solve ang problema sa pagdikit ng hinang dito sa battery. Yan mga ka-DIY. So mabibili ito sa online, hanapin nyo lang yan. So susubukan pa natin to sa sunod na video natin, yung mga bagong battery. Luma na to eh, pero kung nakikita nyo talaga natin, kasi dumikit siya ng gusto, hindi mo siya mababakbak. Okay, so yun lang mga ka-DIY. So paste, soldering paste o itong flux, yan ang bahala. Basta sa akin, ito ang pinili ko dahil nasubukan ko na to. Nag-try lang ako ng ito na bumili online kasi maraming reviews dito eh. Maraming reviews na okay. So sinubukan natin at napatunayan natin na okay siya kontra dito sa soldering paste. Yun lang mga ka-DIY. Maraming salamat.